Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Nagiging abala ngayon ang gobyerno, ang DOJ, Ombudsman at Sandigan Bayan sa pagpapanagot sa mga matataas na opisyal, lalo na ang mga senador hinggil sa pagsangkot sa malaking korupsyon ng bansa. Ang mga flood control projects na ginawang substandard at ang pinakamalala ay ginawang ghost projects at ibinulsa ang napakalaking budget na para sana sa panangga ng ating mga kababayan sa matinding pagbaha. Ginulat ang marami noong nagdaang mga araw sa biglang paglabas ng arrest warrant ng dating senador na si Bong Revilla na iniutos ng Sandigan Bayan dahil sa mga kasong graft at malversation of public funds through falsification of public documents, which is non-bailable. Kung kaya ay nakakulong ngayon si Revilla sa Quezon City Jail sa Payatas. Nagpiyansa naman ito para sa kanyang graft case, which is 90,000 pesos. Ang mga kasong ito ay hinggil sa mahigit 96 million pesos sa flood control projects sa Pandi, Bulacan na naging ghost projects kung saan si Revilla umano ang isa sa mga recipients nitong projects. Consistent ang mga salaysay ng mga witnesses at mga involved din dito na sina DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Project Engineer JP Mendoza. Nakiusap ang kampo ni Revilla na kung maaari ay sa PNP custodial facility siya ikulong, subalit hindi ito pinayagan ng DILG at BGMP. Kabadong-kabado na rin sa ngayon sina Senator Villanueva, Senator Jinggoy at Senator Chis Escudero sa susunod na mapag-aresto sa kanila. Inagahan naman ni Senator Villanueva ang pag-submit ng kanyang counter-affidavit sa DOJ or Department of Justice hinggil sa isinasagawang preliminary investigation sa tatlong mga malversation na mga kaso nito na hindi bailable. Sa January 26 pa ang deadline ng pag-submit niya ng kanyang counter-affidavit, subalit minabuti nitong agahan ang pag-submit nito. Ang DOJ ang mag-i-evaluate kung merong probable cause sa mga reklamo at kung hindi ito masagot ng maayos ni Villanueva ay magre-recommend ang DOJ sa Ombudsman na kasuhan si Villanueva at saka iaakyat ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang mga kaso at ang kasunod nito ay ang paglabas ng arrest warrant. Mukhang mahihirapan na makakalusot dito si Villanueva lalo na at hindi nadala sa pakiusap ang mga BGC boys na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at Henry Alcantara na bawiin ang mga unang salaysay nila at bumaliktad na lamang. Nabuking kasi ni Ombudsman Boying Rimulya na ginapang di umano ng abogado ni Villanueva sina Alcantara at Hernandez at pinakiusapan na bawiin ang mga salaysay nila, subalit bigo ito sa kanilang plano. Kapansin-pansin naman ang biglang pananahimik ni Senator Jinggoy at Senator Chis Escudero na kung dati ay panay press con at interview nila sa media at todo tanggi at paliwanag ng kanilang panig ay kabaliktaran naman ang nangyayari sa ngayon. Ayon pa sa balita ay meron pang kasunod na mga kaso na ilalabas ang Ombudsman at DOJ ngayong linggo o sa susunod sa iba pang mga senador. Mga kasong graft, malversation at plunder sa iba pang mga senador na hindi pa pinangalanan. Kung kaya ay kabadong-kabado na ngayon sina Jinggoy at Escudero dahil maaari na sila ay isusunod kina Revilla at Villanueva. Taranta na mga kabunyog, mga kababayan, si Senador Joel Villanueva nag-submit ng kanyang counter affidavit kahapon, January 23. Nag-submit siya ng kanyang kontra sinumpaang salaysay. Ano na ito? Ang pangalawa niya na itong pag-submit ng counter affidavit kasi tatlong kaso ang kinakaharap niya eh. Hiwa-hiwalay na kaso yon. Lahat ng yon ay nasa ilalim ngayon ng Department of Justice. Ang Department of Justice ay nagsasagawa sa ngayon ng preliminary investigation. Kaya medyo talaga grabe ngayon ang pressure kay Villanueva. Tatlo yan tatlong kaso yan. At lahat yan halos mga mga non-bailable yan. Tatlong malversation cases kinakaharap niya. Nag-submit siya ngayon ng counter affidavit. Ang sabi niya nga 26 inagahan niya. Kaya makikita nyo bakit parang wala kayong naririnig masyado kay Villanueva. Ay kasi ito yung seryosong stage ng kaso niya. DOJ, preliminary investigation. Kailangang malusutan niya ito. Kasi pag hindi niya nalusutan yung preliminary investigation ng DOJ, magre-recommend ang DOJ sa Ombudsman na mag-file sa Sandigan Bayan. Pag na-file na sa Sandigan Bayan, warrant of arrest na naman, katulad nangyari kay Revilla.
Kaya ito, ano niya na ito, mga huling effort, pagtatangka niya, mga huling aksyon niya ito para hindi siya makasuhan, na hindi siya ma-issuehan ng arrest warrant, makulong. Ha? Alam niya yan. Alam niyang hindi niya pwedeng baliwalain itong mga kasong to. Seryosong mga investigasyon ito. Hindi na ito yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon, ICI. Hindi na. Preliminary investigation na ito. Ibig sabihin, binibigyan ka na dito ng pagkakataon na mag-submit ng counter affidavits mo. Ito yung mga ebidensya laban sa'yo. Ito yung mga testigo laban sa'yo. Ito yung kanilang mga mga sworn statements ng mga testigo laban sa'yo. Sagutin mo to. Mag-present ka rin ng ebidensya mo, ng testigo mo, yung mga sworn affidavits din ng mga testigo mo, pati ikaw, yung counter affidavit mo. Ha? Hindi pwede dito yung mga general denial na dinideny ko ang lahat ng akusasyon. Hindi yun. Hindi yun. Hindi pwede yun. Preliminary investigation na ito ng DOJ. Oh, pag nakita ng Department of Justice na may probable cause na sampahan ka ng kaso, magre-recommend ng DOJ na sampahan ka ng kaso. At ang gagawin na lang niya ng ombudsman, ano na yan lang sa ombudsman. Pagkatanggap ng galing sa DOJ na resolution na sampahan ng kaso, diretso file na halos yan sa Sandigan Bayan. At ang Sandigan Bayan naman, the moment na matanggap nila yung information, yung kaso, kaagad-agad halos nirarapol na ng Sandigan Bayan, katulad nung kay Revilla. Nirapol sa umaga, hapon mayroon ng arrest warrant, di ba? Oh, ganun. Kaya ito, taranta na yan si Villanueva. Pinipilit niya talagang yung mga kaso na yan, 3 malversation, tapos may graft pa. Oh, kailangan lahat yun malusutan mo. Kasi pwedeng sa isa or dalawa, ma-dismiss sa DOJ, pero yung isa tuloy. Oh, kaso pa rin yun. Kaya, ano na ito mga kabunyog, mga kabayan? Kaya napapansin nyo, yung dating yabang ni Villanueva, wala na, no? Ha? Sino ngayon nakikita nyo nagyayabang na lang? Si Marcoleta at saka si Amy. Bakit? Ayaw na muna magsalita nila Jinggoy. Ayaw nila Chis Escudero. Ayaw nila Villanueva. Bakit? May problema. Bakit sila sasabay doon kay Amy at saka kay Marcoleta? Sila nga mismo mas malala ang problema. Pag hindi nila nalusutan yung preliminary investigation ng DOJ, makakasuhan sila sa Sandigan Bayan. Kaya kumbaga sila Estrada at saka Villanueva, mga kabunyog, mga kababayan, inaano muna nila ngayon. Parang ganito, huwag nyo na muna kaming isama dyan sa mga press con nyo. Kaya di ba nakita nyo ang nagpe-press con lang si Marcoleta at si Amy? Oh, bakit? Si Jinggoy Estrada, si Chis Escudero, si Joel Villanueva, marami silang problema. Kailangan nilang lusutan to. Alam nilang seryoso ang DOJ, seryoso din ang ombudsman. Alam nila na may mga testigo sa DOJ, sila Alcantara, sila Bernardo. Mabibigat ang mga testigo na yan, hindi nila pwedeng baliwalain. Kaya yung mga sinasabi ng mga abogado nilang walang ebidensya, walang testigo, sinong nagsabi? Mayroon. Kaya nga ito, anyway, yung pag-submit ni Villanueva ng counter affidavit, mga huling diskarte para hindi siya makasuhan. Kailangan lahat 'yun ma-dismiss. 3 malversation cases, dapat ma-dismiss lahat 'yon. Kasi kahit dun sa dalawa ma-dismiss sa DOJ, kung may isang tuloy, di ba 'yung kaso ka pa rin? Si Bong Revilla nga, yung nakulong siya ngayon, malversation lang 'yon. Malversation at saka graft. Mayroon pa siyang plunder cases. Mayroon pang plunder cases. Nagpe-preliminary investigation pa 'yun. Kaya kaliwat kanan ang kinakaharap nilang mga kaso eh. Hindi lang naman isa. Yung ikinaso kay Bong Revilla, isang graft, isang malversation. Yung graft bailable, kaya nga nagpiyansa siya ng 90,000. Pero yung malversation hindi, dahil napakalaking amount ang involved. Aside pa dyan, mayroon pang nakapending ngayon, ibig sabihin ongoing pa, yung preliminary investigation. Pwede pa siyang makasuhan doon. Another case na naman yun. Itong si Villanueva, 3 malversation cases. Lahat kailangang malusutan niya yun. Pwedeng may malusutan siyang isa, may matuloy na 2, kulong pa rin siya. Pwedeng may malusutan siyang 2 malversation, may siyang isa, tuloy pa rin, kulong pa rin siya. Kaya mabigat. Alam niya ni Villanueva, kaya nakita niyo ngayon, si Boy Dila, nakikita niyo ngayon, visible pa ba?
wala na, di ba? O, ganyan yan. Mabigat yung problema nilang kinakarap. Yan ang malinaw dyan. Yan ang malinaw dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ano yan, talagang nagkakandara pa si Villanueva pag-submit ng counter affidavit. Ayaw nilang mag-comment na kung dati, laging nagsasalita ng wala naman yan, walang ebidensya yan. Hindi makakatindig yan. Anong hindi makakatindig? Tingnan nyo. Ano yun? Hindi nila pwedeng baliwalain yan. Yung mga kaso na yan ay seryosong kaso laban sa kanila. Kaya ngayon, nag-submit na ng counter affidavit si Villanueva. Isa pa lang yan ang malversation case. May dalawa pang malversation cases. Sasagutin niya pa rin yan. At after niyang makasagot niyan, maglalabas na ng resolution ng DOJ niyan. Ganun naman ang procedure sa preliminary investigation. May complaint affidavit. Siyempre yung nagreklamo sa kanya. Pwedeng NBI yan or pagkatapos pinadala sa kanya yung complaint affidavit, pinapasagot siya, counter affidavit yon. So pag submit niya ng counter affidavit, pag-aaralan niya ng DOJ panel of prosecutors kung mayroon bang probable cause para sampahan siya ng kaso. Yun, ang hinihintay dyan, resolution ng Department of Justice. Pag sinabing mayroong probable cause, filean niya ng kaso sa Sandigan Bayan, papasa ngayon sa ombudsman yung resolution at saka yung mga ebidensya. File ngayon ang ombudsman sa Sandigan Bayan. Raffle ang Sandigan Bayan, maglalabas ngayon ng arrest warrant, kulong yan. Yan yung inaabangan ng taong bayan. And security po. Pero nasa kulungan ka na ngayon, you're in detention right now, di ba? Aren't you in detention already? Yes po, Your Honor. Mr. Chairman, I don't see the basis for his request. I do not see it as valid. How can he? Maybe he's protecting himself from shame. Baka nahihiya siya dun sa mga kasamahan niya o kung sino kaya ayaw maipakita yung kanyang Ano talaga ang dahilan bakit kayo nakatakip? Ako, nakita ko lang isang posibleng dahilan. Baka sa future mga police lineup, makilala kayo. Is that it? Or any other reason? The main reason, Mr. Chair, I am begging the indulgence of all the good senator for my protection since the case is already pending before the Sandigan Bayan and there's no judgment over it. So I'll be incriminated by whatever action against me. So, natatakot ka na baka ito public hearing, meron makakilala sa iyo at magreklamo pa laban sa iyo dahil nakilala ka? Ganun ba yun? No, Your Honor. In fact, Your Honor, andito po ako to honor your subpoena. Yeah, I know that. Opo. Ang tanong namin, hindi yung presence mo, bakit ka tama si Senator Pangilinan, it could set a bad precedent. Baka lahat ng witnesses namin, resource person, nakatalukbong. At hindi namin papayagan, unfair yun. Your Honor, I will comply naman po kung ano po ang sasabihin. I think, ninyo. that's the ruling of the chair. Kindly expose your face. Please continue, Senator JB. Thank you, Mr. Chair. Gaya na kanina sabi ko, RD, RD Pakanan. Nagpunta rito si Governor Bonsdulor, may presentation siya. Pinakita niya yung mga substandard at ghost projects doon sa region, or sa kanyang probinsya. At nagkausap daw kayo dahil yung kanyang ito nireklamo. Ang sabi mo raw kay Governor Dolor ay meron kasing porsyento na napupunta sa taas kaya nagiging ghost project o naging substandard ang ilang proyekto sa iyong nasasakupan. Tama ko ba yun? Honor, again, I could confirm my lawyer before answering it. Your Honor, with the guidance of my lawyers, first, hindi po totoo yun.
Secondly, Governor Dolor is also a witness against me. So there's a pending case already filed against me. So it will be incriminating on my part. So I respectfully, Your Honor. So yung sinasabi mo, yung sinasabi ni Governor Dolor ay hindi totoo. Sinabi mo na una na hindi totoo yung sinabi niya. Your Honor, again, I am invoking my constitutional right, respectfully invoking my constitutional right. So yung sinabi niya na sinabi mo raw na may 25% na napupunta sa taas, 5% para sa parking fee at 12% na iba pang nadadaanan para sa proyekto. So ibig sabihin 42% na ang napupunta sa kickback sa yung region, 48% na lang naititira sa project mismo. So yan yung kanyang computation na nanggaling daw sa'yo. Sagutin, siguro pwede mo sagutin ito. Nasa sa'yo yan. Pero yan ang kanyang nilahad na nangyayari kaya nagkakaroon ng ghost at mga substandard projects doon po sa Oriental Mindoro. Mr. Chair, again, there's already a pending case before the Sandigan Bayan. I am respectfully invoking my right against self-incrimination. Okay. You can continue to refuse, but you can continue. But anyway, you can continue to refuse, no? Kasi, pero sabi mo nga sub judice na yan, pero gusto ko lang tanungin, dahil ito yung nanggaling po kay Governor Dolor at sinasabing ito po yung alam nyo, no? Lahat ba ng proyekto sa inyong rehiyon ay ganyan ang hatian? 25% sa proponent, 5% parking fee at 12% para sa iba pang opisyal ng DP. Again, Your Honor, I respectfully invoke my right. Well, sa akin lang, Mr. Chair, this is a legislative inquiry. No? I just don't know kung talagang sub judice po ito, pero we want to find out the modus. In the same manner that nung una pong sumalang ang district, first district of engineering district ng Bulacan, inalam natin yung modus at yung proseso para malaman natin na hindi na ito maulit. Pero sige po, hanggat ngayon, parang nabaliwalay yung pagpunta rito dahil ayaw nyo sumagot. Pero just the same, para lang alam ng publiko na ito ay nanggaling sa gobernador mismo ng Oriental Mindoro at sinabi na ito po ang modus na nangyari. Kaya nagkaroon ng maraming substandard projects doon po sa kanyang lugar. Mr. Chair, Congressman Toby Tiangco testified before the Senate Blue Ribbon Committee on September 8 that Congressman Saldico was the proponent of about 3.5 billion worth of GN-funded flood projects in 2025 for Oriental Mindoro. Lumabas na naman sa balita na halos SunWest at Hi-To ni Saldico ang kontraktor ng mga proyekto sa probinsya ng Oriental Mindoro. Sa mga nalalaman natin na mga modo sa Bulacan Engineering District, gusto ko lang tanungin kung may direct po ba kayong linya, RD Gerard Pacanan, kay Congressman Saldico para maipasok ang mga project sa region nyo. Dahil kayong RD, nasabi nyo na rin kanina, na bilang inyong dahil kayo po ay on official capacity, nakakausap nyo yung mga kailangan makausap dyan. So nakakausap nyo ba't meron ba kayong direct ng linya kay Congressman Saldico? Your Honor, again, Saldico is also an accused and there's a pending case. So I respectfully invoke my right against self-incrimination. Pero po yung SunWest Corporation at yung pong Hi-Tone Construction Corporation, ito po ang majority na nakakuha ng proyekto sa inyong region. No, ilang bilyon po ang kanilang nakuha mga proyekto na na-identified na kung hindi substandard ay ghost. So, pamilyar ka ba sa Hi-Tone Corporation, Construction Corporation at SunWest Corporation? Again, Your Honor, those construction firm are also subject of the case. And again, I respectfully invoke my right against self-incrimination. Anyway, Mr. Chair, kaya ako po tinatanong to, no? Dahil gusto natin malaman kung ganito ba yung pare-parehong nangyayaring scheme. Ganito yung nangyari sa First Engineering District sa Bulacan.
Ayaw lang sumagot ni RD Pacana, pero mukhang ganito rin sa Mindoro. At siguro, just for the record, Mr. Chair, may ilang distrito na biglang lumobo from the NEP. For example, Occidental Mindoro, yung pong NEP nila ng 2025, 2.533 billion. Yung GAA, naging 20.99 billion. So, almost 17.5 billion ang inangat. Yung Oriental Mindoro from 1.5 billion NEP 2025, yung GAA po naging 20.795 billion. So halos from 1.5 billion to 20.7 billion. Ito pong nasasakupan. Meron pa Southern Mindoro from 1.4 billion naging 8.999 billion. So RD Pakanan, ito po yung mga district engineering office na nasasakupan mo, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, and Southern Mindoro. Tama ho ba? Yes, Mr. Chair. Do you confirm na ganito kalaki ang nilobon from National Expenditure Program na tagto 2.5 billion, 1.5 billion, naging more than 20 billion yung bawat distrito? Alam niyo ba ito? I cannot categorically confirm because I don't have the exact figure, Your Honor. I mean, Mr. Chair. So saan paano nyo hindi, pero alam nyo, ito yung inyong distrito, pwede nyo bang i-recall yan sa susunod? Subukan nyo po na, kung alam nyo po na ganun ang nilobo ng inyo pong mga distritong hawak, na ganun kalaki. Bakit ho ganun kalaki? Alam nyo, hindi ba kayo nagtataka na napakalaki? Buti kung, Mr. Chair, kung nadagdagan lang ng halimbawa, 1.5 billion, nadagdagan ng ilang daang milyon, pero ito, from 1.5 billion to 20 billion. From 2 billion, 2.5 billion to 20.999 billion. Hindi ba kayo nagtaka? Bakit ganun? Mr. Chair, first po, kami DPWH po is just an implementing agency po. So, whatever funds po na nasa GAA, we will implement it po. Sige po. Mr. Chairman, Yes, bago our mo Senate iwa- President. bago mo iwanan. Senate President, recognize. Yes, bago mo iwanan yun. So sa NEP yan, Your Honor, sa NEP yung 1 point something billion. Yes, Mr. Senate President, yung Occidental Mindoro, 2.53 billion. Oriental Mindoro is 1.508 billion. Southern Mindoro is 1.472 billion. Sa NEP yan. Sa NEP po. Apo. Okay, pagdating sa GAA, Yung Occidental 20 billion Mindoro, na. naging 20 billion na ho. Dalawang 20 billion at isang 8.9 billion. saan, anong year yan? 2025. Oh, ito nga, itong last year's budget. Ang tanong, saan nangyari yan? Sa GAB ng House, sa GAB ng Senate, o sa BICAM? Would the DPH be able to answer that? You were Secretary of DPWH then, former Secretary Bonoan. So yung NEP, alam mo yung NEP, yun yung, Yes, no? Oh, saan nangyari na pagdating sa'yo sa GAA, 20 billion na yung mga proyektong yun? Yes, Your Honor. We noted that actually, that after the GAA has been passed, actually yun ang allocation nila. Yung nga, insertion, ano? Congressional BICAM. insertion. Would you know kung sa BICAM o kung saan nangyari yan? It's small. Sa atin lang, Mr. Chair, I think because when we presented the budget sa NEP to House, nakapasa. Pumunta kami sa Senate, NEP pa rin po yung pinasa namin. Yun pa rin. Yung pa rin, nakapasa. But So then sa after the BICAM, ganun na po yung ano. Sa BICAM na dagdag. Ayun. Ayun ang what we were trying to prevent from happening in 2026 and in the future. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Senator our Senate JV, President. ano lang, maka-butt in lang, and I'd like to get the opinion of the DOJ. RD Pacanya, if you think your testimony will be indispensable to convict the more guilty personalities, have you considered applying
to be a witness. And I'd like to get the opinion of the DOJ kung too late na ba si Gerard Pacanya to apply kasi nasa korte na yung kanyang kaso. Pakanan. Yeah, Mr. Chair, this is a case which was handled and investigated by the Office of the Ombudsman. So we are not privy to the details. But if the question is if he can still apply under No, the policy question. Not necessarily pertaining to him. if a witness is already charged in court, he can still avail of the opportunity to be discharged as a state witness. But this will have to be done under a different manner. This will be done by discharge under Rule 119 of the Rules of Court. And this will have to be with the court's approval. Yung discharge po yung sa amin po kasi under the Witness Protection Program, drop ka na kaagad sa information po. Correct. And the court, it is up to the court to discharge him Yes, Your as a yes. state witness. Yes, Mr. Chair. A motion will have to be filed by the prosecution asking for the discharge with the court, and then the court will evaluate the statement of the applicant. And more often than not, basta in-applyan ng or pinetition ng prosecutor, more often than not, ina-approve ng korte, di ba? Meron Pero your ho- experience, Yeah, from my experience, Mr. Chair, as a general rule, yes. But there are also certain instances when the court refuses. so I think that's something that you have to think about, ano? Director, RD, if you're willing. Kasi ang habol natin dito, the more guilty. No? Kasi kung less guilty siya, at the outset, he may qualify to be discharged. Ano? Of course, the court will decide. So think it over. Unless you want to continue to cover up for anybody or desidido ka ng labanan yung kaso mo. Mr. Chairman, just a manifestation very quickly. Can he answer first? Okay. Go ahead. Mr. Chair, I appreciate your concern. Very much appreciated po. But I have to confer with my lawyers. Sleep over it. Sleep over it. Yeah. Thank you po. Senator Pangilinan. Yes, Mr. Chairman, he's again covering his face. Can we instruct the resource person to remove his mask and the headgear? Let's respect the Senate, not the senators. The Senate is an institution. Thank you. Maraming salamat. Thank you, Mr. Chair, if I may continue. Tanong ko lang, no, since this is in aid of legislation, ang notorious talaga na nalaman natin talaga yung first engineering district sa Bulacan and itong Region 4B under Pakanan. Siguro, tanong ko lang kay Yusek Bernardo, ito bang, kasi may mga ilang distrito na nabanggit ko, no, titignan mo, ang lilit nung NEP nila, biglang lolobo. No, may nangyari sa Sibuyan, meron din sa ibang probinsya, na mukhang doon nagkaroon ng parking na tinatawag. So, pareho-pareho ba itong scheme na ito nangyari doon in selected districts doon na talagang lumobo? Ganito rin ba nangyari? At nandito ba yung mga substandard and ghost projects? Mr. Chair, tungkol po sa substandard projects, I cannot, wala po akong masasabi doon kasi doon po sa kalakaran ng binabanggit ko sa inyo kanina na meron pong nagbebentahan o nag-aalok ng proyekto, nangyayari po yun, yun ang pagkakaalam ko. But definitely doon po sa substandard or ghost projects, wala na po akong kwan doon hindi na po nasusubaybayan. I think that even the proponent themselves cannot track the implementation of the projects. Kasi nga po, basta na-release lang po yung pondo, meron na pong, kumbaga, nagkakaroon na po ng transaction doon, basta po na-release na yung pondo. So, whether naging ghost po yun or hindi or what, yung pong proponent or whoever, maaari po ay hindi na po nila alam yun. Yun po, Mr. Chair. So sige, huli na lang. RD, no, bago ko iwanan to, no, I still have 3 minutes. Yung high tone and yung high tone construction in Sunwest, no, familiar ka dahil ulitin ko lang, familiar ka dito sa dalawang construction corporate kasi karamihan or bulk, the majority of the big projects na nakakuha sa iyong region ay sa dalawang korporasyon na ito. Familiar ka sa dalawa? Your Honor,
familiar ako because they are part of the top 15. But again, Your Honor, since that contractor is also the subject of the pending case against me, I respectfully invoke my right against self-incrimination. Okay na yan. Basta alam mo, siyempre pamilyar ka. Alam mo rin ba na kay itong pag-aari ni Saldico ito? You may or may not answer, pero alam mo bang ito'y No, Your pag-aari Honor. ni Congressman Saldico? No, Your Honor. Okay. Anyway, siguro po tayo, I'll just reserve the others for my second round. Pero yung po sa wrong coordinates total na pag-usapan kanina, siguro pwedeng sagutin ni Yusek Bernardo, Yusek Bisnar. So ito po ay sadya at this was deliberate para po maitago ba yung mga ghost projects or substandard? Ito ba ano ba ang rason bakit nagkaroon ng deliberate submission of wrong coordinates? Mr. Chair, again po, no, whether it was deliberate or not, we cannot really answer on behalf of the ones who submitted. Pag ito po ay mga naabutan lang po namin, ang amin lang pong ginawa ay yung factual by checking the coordinates and yung actual na location. But as to the intention in submitting, we cannot answer po, Mr. Chair. So kanina nabanggit nyo, no? So just to confirm, ilan po yung projects na confirmed na sa buong imbestigahan nyo, ilan lang yung ghost and lodged under wrong coordinates? Ilan yung total? Pwede rin si Yusek Besnar, parang siya yung Yeah, discuss Mr. Chair, kanina. we will have to await the final number from the ICI, no, until we finish this validation. Again po, we are still finalizing the list. Ayaw po namin magbitaw ng salita na baka mamaya po ay makuryente po kami. So we are finalizing and within, as soon as practicable, we will release the list with the corresponding results of wrong coordinates and ghost projects, Mr. Chair. So, paano po yung iba ron? May mga nandun din sa list ng wrong coordinates na